instruction for today is there is no hearing. Sino mas mataas? Senate President o Pro Tem? May bagong plot twist sa tinatawag na ngayong Senate Flix o gulo sa Senado. On the level ng USAA, hindi namin masasagot yan kasi yung instruction lang na dumadating sa amin. Sir, guest sila eh. Guest sila ni SP eh. SP Cayetano eh. May bagong mga testigong hanggang sa last 2 minutes hindi malinaw kung papayagan. Asan yung guest ko? Nandyan, si Atty. Baligon. So they're here na. So sinusundo ko lang yung guest. Ano kayo sa akin? Nandito po kayo. Bagong chapter o episode drop na nagsimula noong May 11. May aksyon o habulan sa hagdan. Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok? Palitan ng pwesto. But I will support the Constitution of the Philippines. Barilan. May umalis. Bagong proseso. That in all things are pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, May umiyak. Walang isa sa inyong nangamusta sa amin. May nag-walk out. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. May inaresto. I will be proceeding now to voluntarily surrender myself. At meron ding nag-boycott. Pero hindi pa rin natapos ang sagutan. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million pero walang session nangyari. Sayang ang bayad ng taong bayan. ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday. May biglang sumipot. Kaya nabago ulit kung sino ang lamang. Roll call of members, the Honorable Senators Escudero, At buntong hininga pa ring nakaantabay ang bayan. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Miyerkules, June 3, nagbago ang majority o leadership sa Senado na hawak na ng faction ni Senator Win Gatchalian. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. Ang majority po ng 24 ay 13. Hindi po tayo nagre-resign. Hindi po nila ako naalis. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Sa loob lang ng 3 linggo, napalitan ang liderato ng Senado at nagkaroon pa ng isang tangkang palitan ulit ito from Senator Soto to Senator Cayetano sa nakaumang na si Senate President pro tempore Win Gatchalian. Sa gitna ng kalituhan at kaguluhan, bayan, ano na? Huwebes, June 4, sinundo ni Senator Pia Cayetano ang grupo ng mga nagpakilalang ex-Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligon. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Agad ding nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na 14 sa 18 ang mga dating Marines. Wala na rin daw ang mga ito sa serbisyo. Si Senator Pia Cayetano ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Cayetano Faction. Sabi ng Cayetano Faction, ito ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero sabi naman ng Gatchalian Faction, illegal ito at hindi official. There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. They will not be allowed. Si Senator Pia Cayetano sinabing bubuo ng subcommittee na pamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Nakasalang po ngayon yung 18 sundalong Marines na sabi nila ay
part ng security ni dating Ako Bicol Party List Zaldico na central figure nga po dito sa flood control scam. Kasama nila si dating congressman at DENR Secretary Mike Defensor. Pinanindigan at idinetalye nila ang mga nauna na nilang salaysay at kung kani-kanino nila di umano idineliver ang mga male-maleta ng pera. Sa pagtatanong mismo ni Senator Amy Marcos, nabanggit na nakapag-deliver din sila ng male-maletang pera sa Ilocos Norte kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Anong itsura? Naka-Yetariu, ma'am, nakatabi po ng lake. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Either dagat or lake yun, ma'am. So nakapasok pala kayo? Yes po. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, din si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Ang pinakamaraming maletang na i-deliver daw nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitaas lang po ang kamay. Nahatiran din daw nila ng maleta ng pera ang dating Senate President Tito Soto at si Senator Erwin Tulfo na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction. Nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. So isang maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig 40. Yes, Your Honor. Yeah. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Pinangalanan din nila ang mahigit 20 mga congressmen. Si Franz Castro, Your Honor. 3 yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka si Brosas. Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, boss. Kailangan nating i-clarify muna, no? Hindi pa siya congresswoman noon eh. Siguro po may lapses po kami dyan. Si Father Flaviano Villanueva na tumulong sa mga biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Si Father Flavi, inatiran ko ng pera doon sa Mindanao, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. At si dating Senador Sonny Trillanes na di umano tumulong sa mga representatives ng ICC o ng International Criminal Court nang sila'y nagpunta rito sa Pilipinas para mag-imbestiga tungkol din sa EJ case. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. 2 maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Then Kanino nyo binigay? Ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila Senator Trillanes po. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po kayo. Salamat. Bahagyang nagpakita si Senator Loren Legarda. Pero marami ang nakapansin at pumuna online na sa pagdinig, hindi na nabanggit ng mga dating security ni Zaldico ang mga pangalan ni na Senator Loren Legarda at Senator Mark Villar na una nilang isinama sa kanilang mga affidavit at salaysay noong Pebrero bilang ilan sa mga di umano nakatanggap din ng mga maleta ng pera. May mga ilang pangalan silang nabanggit sa pagdinig na wala sa kanilang joint affidavit na ipinasa sa ombudsman at sa ibinigay nilang kopya sa amin nung nakapanayam namin sila noong Pebrero. Mr. Chair, napumpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. Magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila. Sa gitna ng pagdinig, may breaking news. Sinabi raw ni NBI Director Melvin Matibag na ayon daw sa kamag-anak ng isang sundalo, may natanggap di umano sila ng tig 5 million pesos mula kay dating Congressman at Secretary Defensor. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Hindi na, yung kapatid ko. Sorry po.
Namatay po siya kanina. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Senator Soto pero tumanggi siya. Pero sa posts online, itinanggi niya ang mga paratang. Sinubukan naming kunan ng pahayag lahat ng mga binanggit na dineliveran nila ng pera. Ang ilan, walang tugon. Ang ilan naman, nagbigay ng kanilang mga pahayag. Mabilis namang sumagot ang Malacanang. Anong ebidensya? Pakita mo na nila yung ebidensya. Madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba. At magsilbing isang obstructionist, destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lang. Pagkatapos ng pagdinig, nagbigay ng news conference si Senator Cayetano at si Senator Marcoleta. How do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you. Someone described this situation as para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Even if may kingdom ako, never naman ako hari. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy, tapos when it gets messy, umaangal tayo. It's just like freedom of the press. Do I always like what you report? No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Pag nag-walk out para sa bayan, pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. Ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards? I don't think so. I think they should follow the law. Ano ang reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero doon sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Tao at saka yung magkapatid na teachers. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing kasi matetest yung credibility. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice. Senator Marcos, ano masasabi niyo ho dun sa testimony ng 18 Marines? Especially that part when you asked about their alleged delivery to the President, your brother, and your nephew, and the congressman. Nakikinig lang ako dahil kinakailangan maalaman ng detalye. So tingnan natin kung saan hahantong yung ebidensya. At kamag-anak, kaibigan, alam naman natin, wala tayong magagawa. Naniwala ho kayo na nabigyan ng mali-maletang pera? Tignan natin kasi first time ko lang sila marinig. Kung kakausapin niyo pong si Presidente, your brother, Matagal ko na hindi nakakausap. baka may gusto kayong sabihin sa kanya to help the situation. Well, respetuhin lang natin ang tatlong sangay na itinakda ng ating konstitusyon. Hindi pa malinaw sa ngayon kung hanggang kailan mananatiling magulo ang ating Senado. Ang bayan nag-aantay, nag-aantabay, sumusubaybay sa susunod pang mga kabanata. Legal basis naman niya ay itong lumang kaso ng Avellino versus Cuenco. Kapag sinabi ng saligang batas na ang quorum ay majority of the House, or in this case, majority of the Senate, then yung majority na iyon ay isang constitutional majority. Hindi siya binibilang doon sa 24 na kasama sa Senado, but binibilang siya doon sa mga senador na pwedeng pilitin, i-compel na mag-attend ng sesyon. So yung tawag doon ay coercive jurisdiction. Yes, it will be remain suspended. Matapos ang pagdinig nitong Huwebes, Majority leaders hereby may pagdinig din ang Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction sa Lunes sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo.
Hi, Miss Jessica. Nitong Biyernes, nakapanayam ko siya at hiningan ko na rin ng panig tungkol sa mga paratang sa kanya. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat sa interview na ito. Welcome. Opo. Una, yung mga ibinato sa iyo kahapon sa Senado. 2 beses ka raw tumanggap ng nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang na tumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magtuloy. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, that may katibayan. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako kaya inimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? No, I love my wife and my children. So, I cannot do that. It's illegal from the very start. Tingin namin doon yung media forum. Yun ay press conference nila. Bakit illegal? Number 1, si Acting Senate President Gatchalian nagbigay ng instruction ng work from home ang mga empleyado. So, hindi pumasok ang mga tiga Blue Ribbon. So, yung ginawa nila kahapon, wala pong basbas yun, wala mga stenographer, walang mga recorder. Definitely, hindi po maipo-forward yun sa korte, yung mga pinagsasabi ng tao na yun. Ngayon, kung gusto nilang may record, dumalo sila sa Lunes. Bago naging senador si Erwin Tulfo, party list representative siya ng ACT-CIS o ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Incorporated na nasangkot din sa flood control scandal. Ang 2 sa mga nanalong nominee nito, ang magkapatid na Eric at Ed Vicya, pinaratangan din ng mga anomalya. Naging party list ka with ACT-CIS, di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT-CIS got bilyones, although hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yon. I was out of ACT-CIS noong 2025. Wala kang nakitang ganong kalalaking mga pondo? I was the 3rd nominee. My first nominee kami, 2nd nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Pero yung ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate? I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila? No. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Yung ACT-CIS, yung Yap Brothers, nasangkot yun sa mga anomalya, di umano? Yeah, allegedly, yes. Sila raw. Pero I think wala pa naman silang kaso na lumalabas talaga. Pero nasampahan sila ngayon, meron silang ongoing sa ombudsman and under investigation. Kaso mga backer mo sila, di ba? Sila sumuporta sa'yo, yung kanilang party list, yun ang nagdala sa'yo sa politika. Ako ang sumuporta sa party list nila. Okay?
sinuportahan ko dahil tumutulong sila. Sabi ko, ano ba nangyari ito? And they're denying. So you have to give him the benefit of the doubt. Iimbestigahan mo rin ba sila kung kinakailangan sa Senate Blue Ribbon Committee? Of course. Dapat yung magtuturo sa kanila ay backed up by evidence. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee that's going to investigate people in government and transactions, etc., hindi ba parang it's important na you can also withstand scrutiny? Ikaw mismo as the chairman, dapat walang bahid ng kahit na anong anomalya o anumang kontrobersya. How do you look at this? Nasa sayo yung bola, patunayan mo na talagang tumanggap ako, and then I'm ready. Didalhin mo sa korte, I'm open. Inimbitahan din daw ng komite ni Tulfo ang 18 Marines, bagamat kakasuhan din daw niya ang ilan sa kanila ng libel. Inimbitahan mo sila sa Senate Blue Ribbon Committee pero kakasuhan mo rin sila? Isisipot sila, yes. Oo. Para naman impartiality, mahirap naman yung ako pa magtatanong, di ba? Hahayaan ko si Senator Francis Pangilinan na magtanong. Anong tingin mo dito sa trabaho mo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Marami nagsabi sa akin, Jessica, huwag mo tanggapin yun, sakit sa ulo. Kung hindi ko naman tatanggapin, sinong tatanggap? Tamaan na ng tamaan, di ba? Naniniwala ka doon sa sinabi nila? Kasi nung nag-coup sila Cayetano, di ba, sabi nila, hindi naman ito about the impeachment, kundi this has more to do with the flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ko naman sasabihin sa kanya, both naman, hindi lang naman impeachment yun, hindi lang flood control. Anong tingin mo dun sa mga nagsasabi na selective naman yung mga pag-iimbestiga na yan? Naramdaman ko yan kahapon eh. Kasi may kasamahan akong dalawa doon sa affidavit ng mga Marines, hindi na binanggit. Ako na nasa majority, nabanggit, at saka si Tito Sen. So, yun yung gusto ko malaman. Kaya gusto ko yung totoong, kahapon naman, di naman hearing yun, media forum yun, press conference. Sa Lunes, talagang totoong Blue Ribbon hearing. So, anong tingin mo? Kasi previously, di ba, ang reklamo is parang hindi natutumbok yung mga masterminds nitong yun na nga yung gusto kong massive corruption scandal. Yun na nga yung gusto kong tumbukin sa floor, kaya sabi ko with amendments. So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? Invited siya sa Monday. How about the President? Kung mayroong mga testigo, basing on this testigo, we will invite him. Yung anak ng Presidente, si We will Congressman invite Marcos. him kung talagang mayroong accusation. Parang tabula rasa. Are you starting from that, from scratch? Kumbaga? Yes. Nakaatang sa balikat mo yan. Knowing politicians, pag magkakaharap sila, bati-bati sila. Pero pag kailangan nilang mag-away, nag-aaway sila. Do you even get along? Nag-uusap pa ba kayo? O talagang yung galit, personalan na? Yung mga magkakaibigan, kumare, nag-uusap sila at the end of the day. Kaya nga, meron yung efforts na sama ka na sa amin. No, ikaw sumama sa amin. Kakumbinsin mo ka, dito ka na sa amin. Parang Erwin, mas maganda dito. Bibigyan ka namin magandang komite. Yung mga magkakaibigan, nadala siya ng mga barkada. Si Senator JV, Senator Raffy, si Senator Gatchalian, magkakaibigan sila. Nagbago yung pananaw ni Cheese. Parang na-repression na raw siya sa community, family niya, tinatanong daw siya ng mga anak niya. Parang nahihiya siya. So, no choice siya kundi pumasok. Senator, sorry ha. Pag si Cheese, lumutang uli yung pangalan, ano yun, iimbestigahan mo rin ba? Nandoon na sa ombudsman eh. Pero kung may bago? Kung may bago na naman, tingnan ko kung pareho yung sinasabi, lulutang na naman singo, sabihin ko, doon ka na lang kayo, i-file mo na lang ito. How about kung may mag-o-over the bakod at may kaso rin? Yung papasok sa amin na may kaso, problema po ng ombudsman yan. Out of your hands? Tapos yung sinasabi ng ombudsman, Boy Rimulya, 9 to 10 daw sila. 9 to 10? May maiuwang kaya sa mga senador? 9 to 10, tama-tama, 10 sila doon sa kabila. Sila lahat? Biro lang. Biro lang. Okay, so what to expect? Well, depende. Kung magpatawag ng special session, sabi na nga, may 13 kami, darating yung pang 13 para formally makapag-elect kami ng Senate President na. Yung special session with the President?
sasabihin ng President na special session. Pwede ba yon? Pwede. Di ba co-equal branches kayo? Can he summon you to a special May session? mga LEDAC kami, may mga priority bills kami and laws na kailangan pasahin. Pag hinabol, kailangan habulin. National budget is one. Kung nakabakasyon kami, kailangan special session, magre-request sa palasyo para mapasa yung national budget. May mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13? Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. 22 na lang kami. So, right now, 12 kami. So, nakakalamang kami. Kaya kahit di sila sumipot, may quorum, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan. Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo. That was me. Yeah. So, paano yun? Magkakakampo na kayo? Well, because syempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun di ba? Now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside. So, ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So, bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Kaya nga po, yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko, meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. Bakit napaka-massive naman yata, napakalawak ng nakawan sa gobyerno? Hinayaan na naging kultura, na naging culture, yung pagnanakaw at walang sumisita. Ang nasisita lang yung mga ordinaryong government employee na kung nag-uwi ng pencil, ballpen, 1 litro ng gasolina, yung mekaniko. Kaso, pero may narinig ka ba over the past several years before this flood control, may nakulong. So this time, we have to make sure na we really mean what we mean, what we say. Kasi mawawala ang tiwala ang taong bayan sa'yo. Sa nangyayaring gulo sa Senado na hindi pa malinaw kung saan hahantong, taas natin para makita ng ating mga kababayan. Paano na ang bayan? Sasayangan lang po talaga ako sa boto ng mamamayan at sa posisyon na hawak nila ngayon. Kaya sila nandyan para magtrabaho. Nakakalungkot din kasi ang laki ng sweldo nila tapos hindi sila pumapasok. Kami dito naghahanap buhay para sa kanila. Ang unfair. Yung nangyayari sa ating legislatura, ito yung takipan ng baho na umiiral sa mga politiko natin, lalo na yung mga naging kasalanan nila sa ating bayan. Ang pinakapulot dulo nito, yung magaganap na eleksyon sa 2028. Ibigay nyo sa amin yung hustisya na nararapat para sa amin. Hindi dapat na maging selective. Kinakailangan mamulat ang lahat. Dapat sa susunod, na halalan, talagang suriin natin maigi. Sa Pilipinas, sinasabing ang politika parang entertainment o palabas. Pero ang ending, Kasi mali yung gagawin nilang boto sino kaya ang wagi? Ikulong na ang mga kurakot! At sino ang kawawa?